Unfortunately, hindi naman lahat. Minsan, yung mga advices at wisdom na ito na galing sa tao is usually man-centered din. Nakasentro sa tao. At kapag nakasentro sa tao ang wisdom, usually naglilid ito sa catastrophe. Bakit to? Ang wisdom ng tao laging questionable, imperfect, at unsound. Mas maganda pa rin yung wisdom na nanggagaling sa Panginoon. To the point na minsan, out of our desperation, kinonsult na natin ang kung sino-sino at kung ano-ano. Nagpunta ka na sa mga medium, nagpunta ka sa mga manghuhula, at lahat ng mga avenue, pati mangkukulam, sinama mo na. Para makahanap ka ng avenue na alam mo namang ipinagbawal ng ating Panginoon. Nagtitiwala ka na sa pagtaya mo sa loto, bigla kang yayaman. Tumaya ka sa mga slot machine, pati genie in a bottle, pinaniwalaan mo na rin sa pag-asa na ito'y makapagpabago ng takbo ng iyong buhay. Bakit? Ang totoo lang, kailangan natin ng guidance. Kailangan natin ng somebody na magtuturo sa atin ano ang susunod na desisyon at ano ang susunod na hakbang na gagawin ko para ma-maximize ko yung buhay na pinagbayaran ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. In fact, ang sabi ng scripture sa John 14 verse 6, si Jesus lamang po ang tanging daan para tayo'y makapunta sa Ama. Siya lamang po ang daan upang ma-experience natin ang lahat ng bagay na pinagbayaran ng ating Panginoon. Ang sabi ng John 14:6, Jesus told him, Jesus answered and said to us, I am the way, Jesus said. I am the truth and I am the life and no one can come to the Father except through me. Ibig sabihin, anuman ang iyong magiging desisyon at gagawin, mula sa oras ng iyong kapanganakan hanggang sa oras ng iyong kamatayan, ay napaka-critical po sa iyong buhay. Kailangan may linaw. Kailangan may linaw. You have to live with clarity. Kasi kapag ang buhay mo ay merong kaliwanagan, mas magiging secured at determined ka sa iyong mga susunod na magiging desisyon.